Hindi nyo siguro alam to, D-Fam. Pero kung mahilig ka sa ibon, dapat alam mo to. Kaya alamin natin ang pinakamahal na ibon sa Pilipinas. Alam mo ba na may ibong nagkakahalaga ng 80 million pesos? Hey, manood ka lang ng video at mamangha sa bird na katumbas ng ekta-ektaryang lupa. Mr. D. Number 12. African Grey Parrot. May presyo itong humigit kumulang 57,000 hanggang 172,000 pesos. Baka sabihin yung mura to, pero sa mundo ng mga ibon, ito na ang pandiwa. Kilala sa kulay abong balahibo at matingkad na pulang buntot. Karaniwan silang 33 cm ang haba. May pakpak na 46 to 52 cm. Marahil sila ang pinakamatalinong ibon. Ayon sa mga reports, kaya nila magkaroon ng report na dose-dose ng salita. Minsan, daan-daang salita pa nga eh. Gumagamit pa sila ng mga tunog sa tamang konteksto. Kapag may kapareha, ang lalaking African Grey ang nagpapakain sa babae habang nangingitlog ito. Bakit mahal? Mahirap alagaan ang ibon ito. Kailangan ng atensyon at intelektual na pagpapasigla para hindi sila maboard. Dagdag pa dito ang kanilang matagal na buhay. Maaari silang mabuhay hanggang 60 years. Kaya kung mahilig kang makipagkwentuhan sa isang ibon, ito na ang partner mo. Basta handa kang maglabas ng malaking pera. Number 11. Blue and Gold Macau. Ang presyo nito ay umaabot ng 86,000 hanggang 172,000 pesos. May kombinasyon itong asul at dilaw na balahibo na parang sining. Ginagamit pa nilang tuka bilang parang ikatlong paa sa pag-akyat. Ang diet nila ay pangunahing prutas, buto, mani, dahon at pati lupa mula sa mga clay lick sa ilog para makakuha ng mineral. Karaniwang nakikita na nakapares o nasa maliit na grupo. Minsan hanggang 30 ibon at hindi sila lumilipat ng tirahan. Tapat sila sa kanilang kapareha at gumagamit ng mga butas sa patay na puno bilang pugad. Ang mahaba at makapangyarihang tuka nila ay kayang durugin ang matitigas na buto at buksin ang mga mani. Bakit sila mahal? Bukod sa kanilang taglay na ganda, matatagpuan sila sa mga tropical na kagubatan ng South America at mahirap i-breed. Kaya nagmahal ang presyo. Number 10. Moluccan Cockatoo. May halagang humigit kumulang 143,000 to 345,000 pesos. Ito ang isa sa pinakamalaking puting kakatu. May pulang salmon na palong sa ulo na binubuka nila kapag masaya o galit. Kilala rin sila sa lakas ng sigaw. Hindi sila magaling magsalita pero napaka-affectionate. Hilig nila ang atensyon at kapag hindi mo sila sinamahan ay nagiging obsessive at nag-iiwan ng sakit ng ulo. Kailangan nila ng malaking espasyo para makalipad at maglaro na parang batang malikot. Bakit mahal? Dahil sa kanilang laki at pangangailangang sosyal. Mas mahirap mag-alaga at mag-breed ng Moluccan Cockatoo. Nabubuhay sila ng mahaba at kinakailangan ng dedikadong tagapag-alaga. Limitado ang supply dahil protektado ang species at may mahigpit na permit, kaya tumataas ang presyo. Number 9. Umbrella Cockatoo. Bahagyang mas mahal lamang ito. Nagre-range ng 143,000 to 460,000. Ang ibong ito ay makikilala mo agad dahil sa kanyang puting palong na bumubukadkad na parang payong kapag sila ay nai-excite o naiinis. Kahit mas maliit kaysa Moluccan, napakamaasikaso nila. Tumatagal ng higit 70 years ang kanilang buhay at nangangailangan sila ng araw-araw na atensyon. Kung hindi, sisigaw sila at posibleng mag-self-mutilate. Ayon sa kasaysayan, ang species na ito ay inalagaan sa China noong Tang Dynasty at ang scientificong pangalan nilang Alba ay nangangahulugang puti. Why so expensive? Mahirap silang alagaan dahil sa dami ng atensyon na kinakailangan at sa kanilang kahabaan ng buhay. Gayon din, protektado ang mga species sa Indonesia. Kailangan ang permit at malawak na lugar
Kung gusto mo ng clingy na alaga na marunong magsalita ng hanggang 50 words, maghanda ka ng malaking pera. Number 8. Toko Tukan. Kung akala nyo puro loro lang ang mahal, narito ang Toko Tukan. May presyo itong mula 115,000 to 862,000 pesos. Ang kapansin-pansin sa tukan ay may malaking tuka. Ito ang pinakamalaki kumpara sa katawan sa buong mundo. Ngunit hindi lang ito pang forma. Ayon sa research, ginagamit nila ito bilang thermal radiator. Inaayos nila ang daloy ng dugo sa tuka upang palabasin ang init at palamigin ang katawan. Parang air conditioner ano. Kaya kung mainit ang panahon, lalong kumikinang ang kanilang makulay na tuka. Bukod sa kahangahangan tuka, kakaunti ang mga legal na breeder ng tukan at matatagpuan sila sa malalayong kagubatan ng South America. Kinakailangan din ng tamang klima at dieta kaya mataas ang maintenance. Hindi sila ang perpektong alaga para sa baguhan. Number 7. Blue-headed Macau na nagkakahalaga ng 287,000 to 862,000 pesos. Ang species na ito ay maliit ngunit pambihira. May katawan na pale green, malabughaw na ulo at pulang buntot na nagiging bughaw sa dulo. Matatagpuan sila sa silangang Peru, kanlurang Brazil at hilagang Bolivia. At madali sila makita dahil naglalakbay sila kung saan may pagkain. Sinasabing mahirap silang kunan ng litrato sapagkat gusto nilang nananatili sa taas ng mga punong kahoy at bihira silang lumapit. Tinatayang mas mababa sa 10,000 ang natitirang adult na individual dito sa mundo. Bakit nga ba sila mahal? Dahil sa kanilang pagiging mailap at kakaunti. Limitado ang supply nito sa pet trade. Kinakailangan din ng malalaking kulungan at tamang kapaligiran dito. Number 6. Major Mitchell's Cockatoo. May presyo na 287,000 to 862,000 pesos. Ano ang kakaiba sa kanya? Siya lamang ang kakatu na may multicolored na palong. Bandang pula, dilaw, pula na may puti sa dulo. Sa panahon ng panliligaw, nagtataas ang lalaki ng kanyang palong upang ipakita ang flash ng pula at ginto. At parehong magulang ang umiikot sa pag-i-incubate ng itlog at pag-aalaga ng sisiw. Sa pag-aasawa, monogamo sila at parehong lalaki at babae ang nagdadala ng kahoy at bato para sa kanilang mga pugad sa hukay ng puno. Bakit mahal? Dahil kakaiba ang kulay ng palong at kakaibang ugali. Maraming breeders at kolektor ang nangangarap magkaroon nito. Ngunit super hirap i-breed. Kailangan ng napakalalaking puno na may natural na butas. Dahil sa deforestation, lalong nababawasan ang pugad nila kaya tumataas ang presyo. Number 5. Red-tailed Black Cockatoo. May halaga na 460,000 to 1,035,000 pesos. Ang scientific nito ay mula sa Griego na ibig sabihin ay nakakubling tuka. Nakatago ang tuka dahil sa kanilang mahabang balahibo sa mukha. Ang lalaki ay may itim na balahibo at maliwanag na pulang banda sa buntot. Samantalang ang babae ay mas mapusyaw at may mga dilaw na batik. May 4 na subspecies ito na may kanya-kanyang paboritong buto. Ang mga kakatus na ito ay may napakalakas na tuka at muscular na dila upang buksan ang matitigas na butong kahoy. At syempre gumagamit sila ng zygodactyl feet, 2 daliri sa harap at 2 sa likod, para hawakan ang mga pagkain. Sa panliligaw, naglalakad ang lalaki sa sanga at pinapalapat ang buntot at pinapalaki ang balahibo sa ulo habang nagbibigay ng malagargal na huni upang ligawan ang babae. Bakit sila mahal? Ang matingkad na kulay, kakaibang ugali at lakas ng tuka ang dahilan. Ngunit higit sa lahat, kailangan nila din ng malawak na space para tirahan. Number 4. Hyacinth Macau. May presyo ng 575,000 to 1.150 million pesos. Itong pinakamalaking species ng Macau, umaabot ng halos 1 metro. Ang haba!
may matingkad na asul na balahibo at dilaw na ring sa paligid ng mata. Pero higit sa lahat, may makapangyarihan tuka ito na may bite force na higit 300 pounds per square inch, kaya kayang magbasag ng nyug at macadamia nuts. Dahil dito, kinakain nila ang mga buto ng makuha at bocayuva palms, mga punong matitigas ang shell. Ang ibong ito ang isa sa pinakamahal dahil bihira sila at mahirap i-breed. Ayon sa mga reports, ganun kataas ang presyo nila dahil sa limitado ang bilang at mahalang tamang pangangalaga. Ang laki at lakas nila ay kamangha-mangha. Sinasabing tanging ang flightless kakapu lamang ang mas mabigat kesa sa kanila sa hanay ng mga parrots. Bukod sa lakas at kagandahan, kailangan nila ang malalaking kulungan, espesyal na diet at proteksyon, kaya naman nagmamahal talaga ang ganitong ibon. Number 3, Blue-throated Macaw, na nagkakahalaga ng 575,000 to 1.150 million pesos. Ito ang kabilang sa pinakabihirang ibon sa mundo. May wild na population na tinatayang 50 to 250 na lang. Kilala sila sa turquoise blue na balahibo sa lalamunan, ulo, likod at pakpak at golden yellow sa mukha at yan. Makikilala mo sila sa mga pahalang nabughaw na guhit sa mukha at sa kanilang mas malambot at mas mataas na tindig kumpara sa ibang Macaw. Meron silang espesyal na tawag na Parababarba Azul sa Spanish. Ibig sabihin, blue-bearded Macaw. At sila ay monogamous din. Naglalagay lamang ng itlog isang beses kada taon at nagkakainan ng prutas ng malalaking palm tree. Sa wild, maliliit lang ang social group nila at mahilig silang tumira sa cavity ng mga palm tree. Ngunit pinuputol ang matatag ng palm tree para gawing uling sa kahan, kaya nababawasan ang kanilang pugad. Dahil sa sobrang bihira ng species na to, ang paghuli sa kanila ay iligal at mahigpit na inoobserbahan ng mga pamahalaan. Number 2, Black Palm Cockatoo. Ito'y may halaga na 1,725,000 pesos. Hindi lang kulay itim at may mapulang patch sa pisngi ang kakaiba sa kanila. Kilala sila bilang isa sa iilang hayop na gumagawa at gumagamit ng kasangkapan. Ayon sa reports, gumagawa ang lalaking palm cockatoo ng sarili niyang drumstick mula sa sanga o butong pads at tumutugtog sa loob ng punong kahoy. Parang drummer ano? May kanya-kanya silang estilo ng pagdrum at hugis ng stick. Sa paggawa ng mga stick na ito, nakakagat sila sa hardwood na 3 cm ang kapal. Pagpapakita ng lakas ng kanilang tuka. Bukod dito, meron silang kakaibang crest at napakalawak na beak na parang may helmet. Bakit sila mahal? Unang-una, matatagpuan lamang sila sa ilang bahagi ng New Guinea at Australia. Higit sa lahat, mahirap silang i-breed sa captivity at nangangailangan sila ng super malalaking puno sa paligid para sa kanilang pugad. Number 1, Lear's Macaw, na may halaga mula 1,725,000 to 2,875,000 pesos. Dahil ito ay critically endangered na at may natitira na lamang na konting populasyon sa Brazil. Ang ibong ito ay may matingkad na asul na berde na balahibo at dilaw na band sa base ng tuka. Ngunit ang pinaka nakakawiling kwento ay ang kanilang dieta. Halos puro nuts ng licorice palm ang kinakain nila at kaya kumain ng hanggang 350 nuts bawat araw. Nako! Kaya ang kanilang matitigas na tuka ay parang pang chisel para buksan ang makakapal na nutshells. Karaniwang nangunguha sila sa grupo at naghahanap ng mga pinakamatataas na palmera. Dahil sa pagdepende nila sa iisang uri ng puno, mabilis silang naapektuhan pagkaubos ng licorice palm sa kanilang tirahan. Alam niyo na kung bakit mahal. Super limitado ang bilang at komplikado ang pagkain. Kailangan mong magtanim ng licorice palm kung gusto mong mapanatili sila. Dahil sa sobrang bihira at protected, tanging ang iilang accredited facilities lang ang legal na
My dears, Macau sa mundo. At eto na! Hindi kumpleto ang countdown kung hindi natin mababanggit ang pinakamahal na ibon na nabenta sa auction. Ang champion racing pigeon na si Armando. Noong 2019, binili ito ng isang Chinese bidder sa halagang 80 million pesos! Tinawag ng organizer ng PIPA si Armando bilang pinakamahusay na long-distance racing pigeon at nagkaroon ng bidding war para sa kanya. Paano naging ganon kamahal ang isang kalapati? Dahil sa kanilang pambihirang homing ability. Hindi lamang sila umaasa sa memorya, kundi gumagamit sila ng magnetic field ng mundo bilang GPS. Ayon sa reports, natuklasan ng mga scientists na may mga cell sa brainstem ng kalapati na nag-activate ng magnetic fields. Ang mga cell na ito ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa direksyon at lakas ng field. Dati, may haka-hakang may iron crystal sa tuka nila para sa navigation. Ngunit napatunayan ang mga iron-rich cells ay may mga macrophage at hindi neurons. Talaga namang may built-in GPS ang mga racing pigeons na to. At special mention lang, ang Philippine Eagle. Kung nabibili lang to siguradong milyon-milyon pero bawal ha. Bawal mag-alaga nito. Wala kang makikitang magbebenta nito dahil protektado. At kapag pumatay ka ng Philippine Eagle, ito'y kriminal na paglabag na may parusang hanggang 12 years na pagkakakulong at mabigat na multa. Ito ang ibon na isa sa pinakamalaking agila sa mundo. May haba na 86 to 102 cm wingspan na hanggang 222 cm at bigat na 4.5 to 8 kilos. Matatagpuan lamang sila sa 4 na isla sa bansa at nakatira sa matataas na kagubatan. May neon yellow na paa, asong abong mata at malapalong na balahibo sa ulo. Dahil dito, tinatawag silang haring ibon. Ang kanilang pag-aalaga ay hindi nasusukat sa pera. Ang kahalagahan nila ay nasa ating kultura at ecology. Sila ay umbrella species na kapag pinrotektahan mo, maraming ibang hayop at kagubatan din ang napapangalagaan. At yan ang ating listahan. Ayos ba lipad natin sa buong mundo? Mas mahal pa sa ilang sasakyan at bahay ang mga ibong ito. Pero sa dulo, napatunayan natin na ang tunay na halaga nila ay hindi lang nasa presyo, kundi ganda, talino at pagiging pambihira. Kaya kung nagustuhan nyo ang ating video for today, please comment. Grabe! At syempre, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Mr. D. Kasi masayang matuto. Sheesh. The end! Huwag kalimutan i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day. See you, D-Fam!